So magandang araw sa inyo mga paps. Matagal din tayong hindi nakapag-upload ng video kasi wala talaga, busy talaga. So meron akong i-share sa inyo, no, na isa sa pinaka-importanting maintenance sa motor. So dapat always malinis yung chain at saka yung sprocket natin. Yung iba kasi kapag naglulubricate ng kadena ay binubuhusan ng engine oil or grasa. So ang nangyayari, nag-accumulate siya ng dumi, lalo na pag pang daily yung ginagamit ng motor. So kapag nag-accumulate siya ng dumi or mga alikabok, naiipon yun sa chain. Diyan umiikot. Yan. Naiipon dyan yung dumi. Pagkatapos, kapag naipon yung dumi, at ang dumi nag-accumulate din siya dito sa paligid ng engine sprocket. So kapag sobrang dami na ng dumi, yung dumi na itinitulak siya sa pamamagitan ng rotation ng chain natin, at saka yung oil seal sa engine sprocket natin ay masisira. Ang nangyari sa akin is tabingi. So nag-order na ako ng oil seal ng engine sprocket. So papalitan ko siya. Hindi naman siya nagtatagas, pero tabingi. Pero for the safety lang, para hindi na lumala, so papalitan na lang natin. So soon papalitan natin, then papakita ko sa inyo kung paano magpalit ng oil seal dito sa engine sprocket ng Raider J. So yun lang mga paps, no. Panatilihing malinis yung kadena natin para hindi mag-stack up yung dumi dito at nasisira yung oil seal natin sa pamagitan ng rotation ng kadena natin. Parang itinitulak niya paloob yung oil seal, so nasisira yung oil seal, no? So paano naman yung pagkatapos linisin yung kadena natin, saka yung sprocket natin, paano na yun, wala nang langis. Ganito lang paps, gamit lang kayo ng used oil or engine oil o kahit anong gamit nyo, tapos paikutin nyo. Pagkatapos na kapag nalubricate nyo yung maayos yung chain nyo, pupunasan nyo ng malinis na basahan. Pagkatapos nyo lagyan ng pagkatapos nyo malubrikan yung chain nyo, pupunasan nyo ng maigi. Hindi naman totally basa talaga ng langis tong chain natin. Ang kailangan niya lang is konting lubricant lang para hindi siya mag-iingay. So punasan nyo ng maigi para wala nang, ang tatanggalin nyo lang yung excessive oil para hindi masyado nag-iipon ng maraming dumi sa chain natin, at kalaunan naiipon dito sa engine sprocket at nasisira yung oil seal natin. Konting lubricant lang, tapos punasan ng maigi. Ganun. So konting tips, kapag malagitik yung engine sprocket nyo, baliktarin nyo. Instead yung may pangalan or brand nakaharap dito, baliktarin nyo para mawala yung lagitik or talon-talon dito sa engine sprocket. Yan. So yun mga paps, no. Sana may natutunan kayo sa konting tips na binigay ko. Tapos nagpalit na pala tayo ng spoke. Pang tricycle na ito, 8G. So napalit na tayo ng spoke, no, kasi bengkong na, may side play na. So ngayon maayos na siya. Yan.
Wala na siyang bengkong. So ang ginamit nating spoke dyan is 8G by 162. So yung harapan hindi ko pa nakakabit. 8G by 185. Pang tricycle na to. So heavy duty na siya, no? Kasi araw-araw ko siya ginagamit. So ang technique lang dito, binutasan ko siya dito. Nilakyan ko yung butas dito, yung sa nipple spoke niya. Binutasan ko siya ng 8mm. At yung hub natin, binutasan ko siya ng 5mm kasi hindi ito papasok kapag hindi nyo binutasan. Pero kung gusto nyo hindi na kayo magbutas is yung gagamitin nyo is yung 9G by 161, 9G by 161. Kung stock pa rin yung gagamitin nyo, ako nag-oversize na ako para heavy duty talaga, no? So yung sukat sa harapan is ito 8G by 185. Hindi ko pa siya nakakabit. So ang brand pala nito is Yaguso. Yan. So hanggang dito na lang guys. Then ride safe.